Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Higit 1 milyong puno na itanim na sa Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program. Kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan, patuloy na pinalalakas. At dental care ng mga Pangasinense, patuloy na pinagtutuunang pansin. Unang ratsada! Taong 2023, inilunsad sa probinsya ng Pangasinan ang Green Canopy Program sa inisyatibo ni Governor Ramon Monmon V. Gico III. Target ng programa, makapagtanim ng 2 milyong puno sa buong probinsya. So magtatanim na po tayo ng nyog. Aktibo ang gobernador sa pagsusulong nito, kaya't siya mismo ay kasama sa mga pagtatanim. Kaliwat kanan ng mga tree planting activities sa mga bayan at syudad sa bawat distrito. Kaya naman sa kasalukuyan, malapit nang umabot sa higit 1 milyong iba't ibang puno ang naitanim sa probinsya. I'd like to commit 500,000 or more so that mahigit 1 milyon na ang ating maitanim hanggang 2028. Sa mga taram, aabot na sa 16,000 na mga puno ang naitanim mula 2023. Higit 1,300 dito ang lumago na. Ito po yung atis, fruit-bearing trees na tinanim po namin last 2025. Malaki na po siya. Guyabano, 2025 po. Mabilis lumaki po yun si Guyabano. Ito po, 2025 po. Gusto po namin alagaan yung mga tanim na galing sa programa ng ating mahal na Governor, Ramon Gico, na yun ay para pagdating ng araw, pagka yan ay productive na, marami tayong dapat na matulungan. Bukod sa pagpapanumbalik sa luntiang kapaligiran, malaki rin ang tulong ng programa sa food security at ganon din sa paglaban sa climate change. Pasalamat ako sa mga silid na binibigay ng ating gobyerno para pagtanibangan din ng mga susunod na generasyon. Inaasahang sa tuloy-tuloy na mga pagtatanim sa lalawigan at sa pakikiisa ng mga Pangasinense, sama-samang maaabot ang hangarin at layunin ng Green Canopy Program. Isinagawa kamakailan sa Pangasinan ang client engagement training para sa mga health worker mula sa 14 na government hospitals sa lalawigan. Pinangunahan ng naturang pagsasanay ng Human Resource Management and Development Office o HRMDO, katuwang ang Provincial Hospital Management and Services Office o PHMSO. Layunin ng programa na higit pang mapataas ang kalidad ng serbisyong medikal na naibibigay sa mga provincial hospital sa lalawigan. Nakatuon din ang pagsasanay sa pagpapabuti ng sistema ng pakikipag-ugnayan ng mga healthcare workers sa kanilang mga pasyente upang matiyak ang maayos, mabilis at epektibong pagtugon sa kanilang mga pangangailangang pangkalusugan. Ayon kay Governor Ramon Monmon V. Gico III, mahalaga ang mahusay na client engagement upang mapalakas ang tiwala ng publiko at mas mapabuti ang karanasan ng mga pasyenteng nagpapagamot sa mga ospital ng probinsya. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, patuloy na pinahuhusay ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang mga pamantayan ng serbisyo at pangangalaga para sa kapakanan at kalusugan ng bawat Pangasinense. Daan din ito para matupad ang pangako ni Governor Gico III na mas malusog na Pangasinan, malusog na mga Pangasinense. Marami ang nakalilimot sa kahalagahan ng dental care, kaya't isa ito ngayon sa pinagtutuunang pansin sa Pangasinan. Kamakailan lang, aktibong nakiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa 96th Annual Convention ng Philippine Dental Association Pangasinan Chapter. Sa pagdiriwang, ipinaabot ni Governor Ramon Monmon Gico III ang kanyang mensahe kung saan binigyang diin nito ang mahalagang ambag ng mga dentista sa pagsusulong ng preventive oral healthcare at sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa buong probinsya. Isa rin ito sa mga serbisyong nais niyang maidagdag sa patuloy na pag-iikot ng GConsulta program sa buong lalawigan. Nangako naman siya na patuloy na makikipagtulungan ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga dental care professionals para sa pagbibigay na rin ng impormasyon sa kahalagahan ng oral health. Bukod kasi sa magandang mga ngipin, masisigurado pa na maiiwasan ng mga Pangasinense ang mga sakit na maaaring idulot o pagmulan ng mga ito.